Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. First of all, pinili ko pong wag na lang i-mention yung name na involved sa isi-share ko na story. I don't know, pero parang sensitive kasi and para na rin malesen yung pain na nararamdaman ko till now. It happened more than a decade ago. 6 years old pa lang ako nun. So I'll do my best to narrate my story as accurate as possible, especially sa mga dialogue na binanggit namin that time, na itatranslate ko na rin from Kinaray Kasi unti-unti na siyang nagfe-fade sa memory ko. I'm originally from Antique, pero nung 2003, lumipat kami dito sa Parañaque City. Kami ni Papa, para makalimot sa mga masamang nangyari sa amin dati. May kapatid ako, pareho kaming lalaki and 2 years older ako sa kanya. Sobrang tahimik niya, lalo na sa ibang tao. Pero close na close kami. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay, lalo na sa Pokemon. Natatandaan ko pa nung nagtatalo kami kung legendary Pokemon ba si Pikachu o hindi. Sabi ko, legendary siya, sabi niya hindi naman. As usual, sa mga pagtatalo namin, madalas tama siya kasi minsan gusto ko lang talaga sumalungat sa kanya kahit na alam kong tama naman talaga siya. Kahit bata pa kami, alam kong bilang kuya niya na sobrang talino niya. Accelerated kasi siya. Mas matanda ako pero same kaming grade 1 Marami din siyang alam about sa science na common na tinuturo sa high school na kami mismo di alam kung saan niya natututunan yun. Pinagmamayabang ko pa siya sa mga kaaway ko na yung kapatid ko genius tapos sila mga bobo. Para siyang si Ferb, tas ako si Phineas na napariwara. Pero one night habang nasa kwarto kami matutulog na, bigla siyang may sinabi sa akin, "Kuya, yung kapitbahay natin nasusunog." Nagtaka ako kaya tiningnan ko sa bintana yung bahay ng kapitbahay namin na tinutukoy niya. Wala naman Ano ba yung pinagsasabi mo? Suntukin kita dyan Mga 8 PM nakatulog na kami pero nagising na lang kami sa gulat ng sigaw ni Mama. Natataranta siya. Ang ingay sa labas tapos yung tito ko sumisigaw sa bahay. Tinatawag si Papa, tumulong daw siya magakot ng tubig. Lumabas agad kami ng bahay. Dala lang ang isang bag ni Mama. Nasusunog yung bahay ng kapitbahay namin. Umiyak lang kami ng kapatid ko sa takot na masunog din ang bahay namin. Pero awa ng Diyos, hindi umabot sa amin yung sunog. Pero namatay yung kapitbahay namin na nakatira sa bahay na yun. Bigla kong naalala yung sinabi ng kapatid ko kanina lang. Kinabahan ako. Tatanungin ko dapat siya nung makabalik na kami sa bahay pero bigla siya nagsalita. Palagi siya nagpapadala sa akin ng sulat. Sino? Si Kuya. Ha? Sinong kuya? Ako lang kuya mo. Nag-iwan sa akin ng pagtataka pero sa kabila nung nangyari, di ako naniniwala sa kanya. Nung araw na yun, madalas niya nang makwento sa akin yung kuya na sinasabi niya. Sinusulatan daw siya nun palagi ng lahat ng bagay. Then dahil dun, inaasar ko na siya palagi na baliw. Kasi di naman maipakita yung mga sulat na sinasabi niya. Pero deep inside may parte na natatakot ako dahil yung mga katagang sinabi niya bago mangyari yung sunog ay nakatatak na sa isipan ko Makalipas yung halos 5 buwan, normal na araw, nasa bakuran kami, naglalaro, pero bigla niya akong tinulak. Hindi tayo magkapatid! Hindi kita kapatid! Niloloko ka lang ni Mama at Papa! Paulit-ulit niyang sinabi yan. Ang lakas ng boses niya na galit na galit. Sa isang iglap, parang naging halimaw yung tahimik kong kapatid. Wala akong nagawa kundi umiyak. Umiyak lang ako habang tinatawag si Mama at Papa. Pero kahit anong sigaw ko, walang nakakarinig. Ang liwanag ng sikat ng araw, pero pakiramdam ko nasa kawalan ako na unti-unting kinakain ng kadiliman. At para akong kinadena ng takot na di ko may paliwanag Nakaupo ko't nakasandal ako sa puno habang umiyak, papalapit ang kapatid kong may hawak-hawak na itak. Sa isip-isip ko, anong nagawa ko? Pero buong puso ko na di niya yun magagawa. Kapatid ko siya Kapatid ko. Sa maikling panahon, sinabi ko na lang sa sarili ko, hindi ako magagawang patayin ng kapatid ko.
Mga ilang ulit kong sinasabi sa aking isip, yung linya na yan, na sa huling pagkakataon mula sa isip, lumabas ito sa aking bibig. Di ko na malayang sinisigaw ko na pala to. Ilang akbang na lang ang layo niya mula sa akin. Napatigil siya, nagsimulang umiyak, tas may sinabi at tila nagmamakaawa. Kuya, tulungan mo ko! Kuya! Biglang nagbago yung ekspresyon niya. Kanina umiiyak siya pero bigla na lang napuno ng galit yung kalooban niya. Sumigaw siya. Ako lang ang kuya mo. Wala kang ibang kuya kundi ako lang. Iisa tayo, iisa! Ramdam ko na nagsasaltang yun ay di ko kapatid. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak pero naisigaw ko sa kanya. Ako lang ang kuya niya! Sobrang nagalit siya. Itinaas niya ang braso niya na akmang iitakin ako. Mabuti na lang dumating bigla si Papa. Tinulak niya ang kapatid ko papalayo sa akin kaya hindi niya ako napatay. Napakabilis ng pangyayari. Nahiga sa lupa ang kapatid ko. Kala namin ni Papa nawala na ng malay pero bigla siyang tumayo. Tumatawa siya ng napakalakas. Nagsimulang magbago yung boses niya at nagsalita ng mga katagang di namin maintindihan. Dumating si Mama. Pagkakita niya sa kapatid ko ay agad siyang tumakbo papunta sa kanya. Ginawa ni Papa na pigilan si Mama pero pagkalapit ni Mama ay initak siya ng kapatid ko. Nakita ko kung paano naputulan ng kamay si Mama. Naputol ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng mangyaring yun ay nagsalita ang kapatid ko. Ako lang ang kuya niya. Tsaka niya itinarak ang itak sa kanyang tiyan. Pumunta agad kami ni Papa sa kapatid ko. Habang binubuhat siya ni Papa may sinabi siya sa akin. Papadalang kita ng sulat kuya. Baka sa mukha niya ang kasiyahan sa kabila ng kamatayan. Tuloy ang pag-iyak ko at sinabihan ko siyang huwag niya akong iiwan. Dumating naman ang ilang kapitbahay namin at tinulungan sina Mama at Papa. Dinala sila sa ospital. Naiwan muna ako sa bahay ng tito ko. Pero halos magunaw yung mundo ko ng panahong mamatay si Mama at kapatid ko. Dahil malayo ang ospital mula sa lugar namin, halos naubusan na sila ng dugo bago pa makarating sa ospital. Kaming dalawa na lang ni Papa. Yung pamilya namin, dating perpekto, naglaho lang sa isang iglap. Ang sakit. Ang sakit na nawalan ako ng kapatid, nawalan pa ako ng nanay. Kasi hindi sila parang laruan na kahit kailan pwede palitan. Ang sinasabi lang sa akin noon ni Papa, huwag daw akong malungkot kasi nandyan pa naman siya. Hindi niya ako iiwan kahit kailan. Yun na lang ang itinatak ko sa isipan ko nung bata pa ako. Kahit mahirap, sinubukan namin ni Papa na mamuhay ng normal. Umawas kami ng Maynila para kalimutan ang mga pangyayaring yun. Nakitira kami sa kamag-anak namin. Pero ngayon, sa awa ng Diyos ay may bahay na kami na buwanang hinuhulugan ni Papa. Nakapag-asawa na ulit si Papa, may dalawa na akong nakababatang kapatid. Maayos na pakikitungo namin sa isa't isa. Kahit papaano naibsan ng matagal kong pangungulila sa pamilya namin noon. I became a scholar by both private organization and government. And they are the reason why I'm able to pursue an expensive course in expensive university. This year, I got my degree in BS in Medical Technology and I'm planning on pursuing medicine. But still, 14 years nang nakalipas sa pangyayaring gumulo sa buhay namin. Hindi ko pa rin nalilimutan ang uling mga salita ng aking kapatid. Naghihintay pa rin ako sa sulat mo. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell.